guys, welcome back for another free time vlog. So for today's video is YT Mods. Pasensya na doon sa last video ko sa YT Mods. Y Mods lang sinasabi ko, but it's actually YT Mods. So for our topic for today, it's all about It's all about diets. So ano ba yung mga well-known diets dito sa atin sa Pilipinas? So I'll be giving you around 7 diets na result sa research ko. So i-discuss natin sila ngayon. I have to give you a disclaimer, hindi po ako nutritionist at hindi rin po ako doctor para magbigay ng advice, ng tamang advice. So be careful na lang kung susundin nyo o hindi. I would suggest you consult a doctor before you do it, or a nutritionist para mabigyan kayo ng tamang advice or proper advice about your diets. Okay? So, lahat ng mga sasabihin ko dito is pawang mga search result lang from the internet. Okay? Hopefully, wag lang kayo magstay sa information na manggagaling sa akin. Do your research, or again, like I've said, consult a doctor or a nutritionist para tamang-tama yung advice sa inyo. Okay? So, let's start. First diet that we have here is called keto diet. I'm not sure kung alam niyo yung keto diet. Keto diet is actually focused on a diet sa pagkain ng most of it is proteins. So, hindi pwede yung carbohydrates. Ini-eliminate nila yun. Yung mga nag-keto diet, hindi sila kumakain ng carbohydrates. Nagpo-focus sila sa mga proteins. So, ano yung mga yon? Kasi ang sabi nila, based on research, I'm not sure if the doctors would agree or the nutritionists would agree. Ang sabi nila, meron tayong dalawang fuel for our body. One is the use of carbohydrates sa katawan natin. The other one is fats. Fats, proteins, mga protein fats, mga tipong gano'n. So, kapag tumataba tayo, ibig sabihin, pwedeng mataas tayo sa dalawang yon. Pwede tayo mataas sa carbohydrates, pwede tayo mataas sa fats. So, kapag nag-diet tayo, eliminate natin yung carbohydrates, ang gagamitin na fuel ng katawan natin is yung fats natin, yung proteins. So, yun ang tinatawag na keto diet. Okay? So, for keto diet, hindi siya pwede, like I've said, you need to consult an expert for it. Bakit? Kasi hindi lahat ng tao hiyang sa keto diet. Bakit? Kasi meron mga tao mataas na sa fats. Yun yung mga tipong meron ng mataas na yung BP, tipong ganun, or hypertension, merong hypertension. Kasi kung mag-keto diet ka tapos meron ka ng hypertension issues, pwedeng tumaas pwede kang madoktor lalo, pwede kang hospital lalo kasi pinataas mo lalo yung hypertension mo. Diba? So, I would suggest, before you follow a diet, you need to consult an expert first. Okay? Ganon din naman kapag in-eliminate mo yung mga fats mo, hindi ka nagtitik ng fats, puro carbohydrate. Paano naman yung kung diabetic ka, parang ako, diabetic ako. Actually, dalawa. Meron na ako hypertension, meron pa akong diabetic ako. Doon sa hypertension side, hindi na ako nag-maintenance kasi. Tapos dun sa diabetic, nag-maintenance ako. Pag in-eliminate mo yung fats kasi, tapos nag-focus ka lang sa pagkain ng carbohydrates, masama din yun sa katawan. Okay? Baka, unless talagang magpupusig ka mag-exercise, magpupusig kang gumalaw, mag-jogging, mag-cardio, tipo gano'n. Yun, masusunog talaga yung mga yung fats mo at saka yung carbo mo, di ba? Pero kung susunod ka sa diet, haluan mo pa ng diet, consult mo na ng expert para sure yung health niya, hindi kayo mapariwara, hindi kayo magkasakit lalo. Okay? So that's keto diet, eliminating carbohydrates, puro fats lang ang tinitigil lang. And then number 2, it's intermittent fasting. Ayun, so alam nyo na yan, yung intermittent fasting. Ito, sabi ng mga gumagawa ng diet na to, effective naman, intermittent fasting. Ang intermittent fasting naman, ang ginagawa is, hindi sila kumakain ng, may oras yung pagkain nila. Ang tawag din, after 6 is included dito sa intermittent fasting. Merong time na hindi sila kakain, merong time na kakain sila. Hindi kung gano'n.
So, meron din namang intermittent fasting na araw. Like for example, for this day, kakain sila. Regular na pagkain, 3 times a day. And then the next day, hindi na. Ano na lang, puro, ang tawag doon, skyflakes na lang ang tinitake nila o maliliit na biscuits, yun na lang tinitake nila. And then next day na naman, kakain na naman, regular meals like breakfast, lunch, and dinner. Mga tipo ganun. Then next day, hindi na naman, diet na naman sila. So, ang tawag doon is intermittent fasting. Like I said, consult your doctors or nutritionist before doing it. Kasi, meron mga iba rin na hindi maganda ang epekto sa katawan ng mga nag-take ng gano'n. Though meron evident naman, merong iba na pumayat talaga at naging healthy. I would choose for you to get healthy instead of pumayat. Okay? So, mas maganda yung healthy ka kaysa sa pumayat ka. Okay? Kasi meron mga maganda yung katawan na may sakit. Hindi ko nga dahil hindi rin balance yung pagkakakain nila, hindi rin balance yung diet nila, hindi rin ganun. So, expert po makakapagsabi kung anong tamang pagkain nyo. Okay? So, consult the doctor or nutritionist. That's number 2, intermittent fasting. And then, yung mga susunod natin, yung 3 and 4, puro vegetables. Ano naman ang focus ng pagkain nila. So, meron dalawa dyan. Merong vegetarian, tinatawag na vegetarian, at merong vegan. Anong pinagkaiba ng vegetarian sa vegan? Ang pinagkaiba ng vegetarian sa vegan ay yung purpose ng kanilang pagkain. Okay? For vegetarian, ang purpose lang nila is to get healthy. Para pumayat and get healthy. Yun lang. So, ang kinakain nila is vegetables lang. Okay? Pag isa kumakain sila ng egg, yung mga dietary food, dairy foods, parang gano'n. Okay? Ayun. So, pero vegetable, more on vegetable ang kinakain, kaya tinawag na vegetarian. Okay? Yung vegan naman, ang purpose nila is, ang reason nila kung bakit sila nagiging vegetarian o kumakain sila ng puro gulay lang is because ayaw nila ng pumapatay ng mga hayop. Ayaw nilang, meron silang di ba tawag doon? Meron silang paniniwala na hindi tama ang pagpatay ng mga hayop para lang kumakainin. Mga baboy, mga poultry, mga tipong ganun, mga fish, mga ganun. Hindi sila kumakain ng mga yon kasi hindi sila agree sa mga pagpatay sa kanila. Para sa kanila, may kumbaga parang paniniwala na nila yon. Kaya ang kinakain lang nila is vegetable. Ang tawag sa kanila is vegan. So, yun ang pinagkaiba ng vegetarian sa vegan. Okay? So, that's number 3 and number 4. Let's go to number 5. The fifth one is DASH diet. Ang meaning ng DASH is dietary approaches to stop hypertension. Ito, para good tong DASH diet na to para sa mga merong hypertension. Okay? So, DASH diet. So, ang ginagawa nito is pinapababa niya yung blood pressure. Kasi ang guys, ang hypertension o yung pagtaas ng BP related yan sa pag-intake ng maaalat na pagkain. So, kung hindi lang siya sa fats. Okay? So, pag marami kang intake ng marami kang alat sa katawan, ang cause niyan guys is, hindi ko alam kasi kung paano yung chemical reaction ng katawan natin or ng blood natin kapag maalat yung ini-intake natin. Pag masyadong maalat yung pumapasok sa katawan natin, hindi ko alam kung paano yung reaction. Pero i-take nyo na lang siya as pagbabawas ng hypertension or high blood, kung gano'n. Kapag marami tayong tinitake na maalat, ayan, tumataas yung blood pressure natin at nagre-result sa hypertension. Okay? So, sa DASH diet, ayun, binabawasan yung maalat na pag-intake para ma-regularize yung flow ng dugo natin at para mabawasan ang hypertension. So specifically, DASH diet is for people that have hypertension or mga hypertensive na tao. Okay? So yun yung number 5 natin. And then we got number 6, which is zone diet or mas kilala na nating balanced diet.
ito, ang mga nagbibigay lang nito is mga nutritionist. Okay, so binibigyan kayo ng it's either sila magpe-prepare ng ano nyo, ng pagkain nyo, ng food nyo, or sila mag-a-advise kung anong i-take nyo. So again, kailangan nyo ng nutritionist for zone diet or balanced diet. Kasi yun may sukat. 40% na ganito, 30% na ganito, at 30% na ganito. Sample is 40% carbohydrates, and then 30% proteins, and then we got 30% healthy fats. So naka-ano siya, naka-prepare talaga siya at nakasukat kung anong tinitake nyo. Hindi siya halo-halo, hindi siya mataas, hindi siya, ano sabihin nyo, basta balance na balance. Yun ang pinaka right term sa zone diet, balanced diet. Okay, at makakagawa lang ng nutritionist. Sila lang makakapag-advise sa inyo kung ano yung tamang balanced diet para sa inyo. Okay, so that's number 6 na yata or 5th. Then last one diet is carnivore. Believe it or not, meron tayong mga taong nagtitake ng ganitong diet. I'm not sure what purpose it is, pero hindi sila nagtitake ng gulay. Ang tawag lang is carnivore diet. Ibig sabihin ng carnivore, alam natin yan sa school, dinidiscuss yan. Kumakain ng meats. Okay, sa mga baboy, beef, fish, chicken, mga tipong ganyan. Yun lang kinakain nila. Hindi sila kumanda nagtitake ng I'm not sure kung pinangalan lang na carnivore diet. Oo, by purpose. Kasi dito wala namang purpose eh. Yun. So wala namang specific purpose dito based sa research result ko. Wala namang specific purpose for carnivore diet. Siguro linagyan lang ng pangalan na meron mga tao makain lang ng ganon at hindi nagtitake ng vegetables. So, syempre diet pa rin naman yun. Way of eating yun. Pero kung pag-uusapan sa purpose, wala siyang purpose. Ayaw lang talaga nila ng vegetables. Kung ganon. Ayun, so yun lang ang mga result ng research ko. Sigurado marami pang iba't ibang klaseng diet, guys. Pinili ko lang yun actually to discuss. Yun yung mga normal na alam natin. Kung di man natin alam yung pangalan, linagyan ng pangalan, meron sila mga pangalan nyo. So hopefully nagustuhan niyo yung vlog na to. Again, I'll give you a disclaimer, I'll give you a warning. Huwag po kayong susunod sa mga diet na yan na hindi nagko-consult ng mga experts. Okay? Kasi meron mga diet na hindi para sa inyo. Meron mga diet na para sa inyo rin naman. Okay? So, yun lang. Pero kung ako tatanungin nyo, dun tayo sa balanced diet. Okay? So, nutritionist ang kailangan mag-prepare ng food nyo pag gano'n. Medyo mahal nga lang yung babayaran nyo. Pero, at least healthy kayo. Kasi balance yung diet na binigay sa inyo. Yun lang. So, thank you so much. Bye! Hello guys! So, i-insert ko lang to sa mga video na gagawin ko. Pero, yep, masayang araw na to dahil, anong oras na ba? Anong oras na? Mga nasa 8 o'clock na or 9 o'clock ng umaga. So, na-receive na natin yung PIN natin sa Google or sa AdSense. So, i-enter na natin siya guys. Samahan nyo ako. Ayan, so, ayan, nasa makikita nyo sa laptop ko. Ayan po yung AdSense ko. Siyempre, buksan natin yung PIN mo na. Hindi ko pa buksan ito. Mr. Google. Hirap niyang buksan ng isang kamay lang, guys. Ituloy muna natin. Wait lang. Buksan ko lang siya guys. Ayan na guys. So, tanggalin na natin siya. Sumama. Next ito. Ayan. So, buksan na natin ang ating mahiwagang pin. Hindi ko napapakita guys. Saya ako, super saya. Ayun, naka-ano siya. Naka-bold letter siya. Type na natin yun.
of February ngayon, patapos na, 2 araw na lang. So by March, I'm expecting na magkakaroon na ako ng sahod. Yay! Sana wala akong invalid, guys. Invalid means invalid traffic, guys. So hopefully, kasi makikita mo yung yung earnings mo everyday sa studio. Ngayon, ang sabi nila, hindi pa daw yun yung final hangga't di nagre-reflect sa AdSense. Kapag nag-reflect sa AdSense, kung ano yung lumitaw doon, yun nasasahurin mo. Pero sabi daw ng mga experts o yung mga, alam mo na, yung mga experience, may may bawas daw. So, yun nga yung invalid traffic. Saka, hindi tinatanggap ni YouTube yung mga yun. Parang tinatanggal o binabawas nila dun sa AdSense mo. Yun lang. Thank you so much, guys. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye!